is not true because we have a lot of 20,000 questions that we wanted to ask him. Ako, natatandaan ko kasi merong isang tao na naandun sa loob pa eh. Somebody. Kilala ko sa mukha. Hindi ko lang matandaan kung sino na staff yun. Kung maaalala ninyo, yung nakikita nyong thumbnail na yan, ay naglabas tayo ng ating opinion tungkol dito sa itinanim ni Dan Fernandez na misteryosong staff na siya lang ang nakakita doon sa meeting nila Grijaldo, dalawang lawyer, siya, si Mr. Google, at saka si Abante. Sa vlog natin na ito, pinakita natin na itong si Dan Fernandez ay mayroon siyang binanggit na isa pa daw na misteryosong staff na nandoon sa loob ng kwarto kung saan meron silang private meeting kay Grijaldo bago sumalang para daw i-connect o kaya i-confirm niya yung tawag dito, yung supplemental affidavit ni Garma. So, sinabi na natin yan noon na baka lumabas yan at gamitin niyang witness. Pero sinabi na natin na kailangan nilang patunayan na meron pang isang taong staff na nakita nga talaga sa kanila na nasa loob sila at kasama nila sa kwarto na yan. Pero hanggang ngayon, nag-hearing na naman sila, pero wala pa rin silang nilalabas na staff. Ano ba yan? Wala bang pumapayag na staff para akuhin yung misteryosong staff na yan na itinanim ni Dan Fernandez dito sa ating video na ito na ating ipinaliwanag? Ngayon, may pa-surprise. Kasi sinabi na natin sa video natin dito sa nakikita nyo na thumbnail na ito. Sa mga hindi pa nakapanood, puntahan nyo na lang, naka-upload yan sa ating channel, nandyan sa ating mga videos. Panoorin nyo muna para alam ninyo kung ano yung sinasabi ko na misteryosong tao na itinanim ni Dan kung wala pa kayong idea. Ngayon, sinabi natin sa video na yan na hindi po pwede na gamitin ni Dan Fernandez at ni Abante na witness yung dalawang abogado. Kasi nga, abogado yon ni Garma. Kaya hindi naman nila ilalaglag yung kliyente nila para mag-witness lang na hindi kino-urge o hindi pinilit o hindi sinubukang magsinungaling o hindi sinubukan na suhulan o kaya i-impluwensyahan itong si Grijaldo para magsinungaling. So, hindi nila yun kinaya. Si Grijaldo naman, hindi kinaya ng konsensya, nagsalita na nilagay siya sa isang kwarto at kinausap niya para i-confirm yung supplemental affidavit ni Garma. Ngayon, dito, meron silang pasorpresa. Eto na nga bang sinasabi ko? Ang tanong, magtanong muna tayo, nasaan na yung misteryosong staff na yon? Wala bang gustong umamin na umako na ako po yung misteryosong staff na sinasabi ni Dan Fernandez na kasama sa kwarto at mapapatunayan ko po na itong si Dan Fernandez at si Abante ay hindi naman talaga nila pinilit si Grijaldo o may pagtatangka na impluwensyahan ang kanyang sasabihin. Sino ang ginamit nila? Eto pure katarantaduhan talaga. Panoorin natin to. You have 10 minutes, Congresswoman Luis. Before I proceed to my interpellation, I wish to manifest the letter sent by Attorney Emerito Kilang and Attorney Rod Siv Comigad. I believe these are counsels of Colonel Ruina Garma. Sinasabi ko na nga ba wala yung misteryosong staff na yon. Dahil kung meron man, yun sana ang magte-testify. Yun sana ang papalabasin nila, gumawa ng sulat, gumawa ng affidavit na hey, wala talagang nangyaring coercion kay Grijaldo. Bakit yung dalawang abogado ni Garma ang magsasubmit ng sulat? Dalawa lang yung isa lang ang pwedeng mangyari dyan. Itong dalawang abogado na ito ay sinabihan ni Dan Fernandez at ni Abante na gumawa ng sulat para patunayan
na walang coercion na nangyari at yung sulat na yan ay gagamitin nilang ebidensya. Ngayon, may kredibilidad ba yung ebidensya na yan? Wala. Kasi unang-una sinabi na natin sa una nating video na hindi mo po pwedeng gamitin yung abogado ni Garma kasi hindi yan transparent. Hindi yan ilalaglag ng abogado ni Garma. Paano nila sasabihin na ano? Ay oo, kinuers nga ni Dan Fernandez at ni Abante si Grijaldo. Samantalang lumalabas naman at kitang-kita naman na witness nila itong si Garma sa gusto nilang patunayan na meron ngang anomalyang nangyari sa EJK kung saan itong si Garma ay isa sa mga pinagkakatiwalaan ni Duterte sa kanyang EJK eklabo. Diba? Yung reward system, yung mga patayan na nangyayari, yung tinawagan siya ni Duterte para maghanap ng member ng Iglesia ni Cristo, mga ganyan. Hindi ilalaglag. Walang katuturan itong ebidensya mo ngayon, itong sulat ng dalawang abogado. Ang hinihintay namin ay iba pa, third party. Kaya nga, nagtanim si Dan Fernandez noon na sinabi niya na meron pang isang staff na hindi niya kilala sa pangalan pero kilala niya sa mukha. Nasaan yung staff na yan? Bakit biglang naglaho? Naglaho na parang bula. Asan na yun? Mas mabigat sana yun na na ebidensya nila. May isang staff na magpapatunay na hindi kinuers itong si Grijaldo. 'Di ba sabi natin sa nauna nating video, at least man lang merong CCTV sa pasukan ng kwarto na yan kasi hallway din yan, imposibleng wala. So, wala silang kasi kung ilalabas din nila na eto yung staff anong patunay na nandyan sa loob? Ikaw lang ang nakakita. Ikaw lang. Paano naman yung iba? Yung dalawang abogado, hindi nila nakita. Si Abante, hindi rin nakita, hindi nagsasalita. Si Grijaldo, hindi rin niya nakita na may iba pang staff. Samantalang, si Dan Fernandez lamang ang nakakita. Doon sa sinasabi niyang staff na pwedeng magpatunay. Pero, amazingly, hindi niya kilala. Kasi hindi pa sila nakakahanap noon ng staff na pwede nilang kutsabahin para mag-witness para sa kanila. At nahihirapan sila ngayon na magpatunay o maghanap man lang ng isang patunay, mabigat na patunay na meron nga isang staff doon. Sinabi na natin, ulit-ulitin natin, kahit yung CCTV man lang sana na merong pumasok doon na isa pang staff. Pero never nilang mailalabas yan kasi ang katotohanan niyan, wala talagang misteryosong staff na nandun kasama nila Grijaldo sa kwarto, kundi dalawang abogado, si Abanteng Paatras, Mr. Google at Grijaldo lamang. Uulitin ko ulit, hindi tanga si Grijaldo na hindi niya makikita yung isang tao na staff doon na nandun sa isang kwarto, yayamang sila lamang doon. 5 lang sila, pang-6 sana yung staff na yon. Imposibleng hindi malaman ng isang high-ranking official o maalala o mapansin man lang na may iba pang tao na nandoon sa loob ng kwarto na yan. Ang tanong, bakit ginamit ninyo ang dalawang abogado ni Garma? May kredibilidad ba yang sulat na yan ngayon? Panig sa inyo yan Natural, hindi kayo ilalaglag kasi once na nilaglag nyo yan, wala na din si Garma kasi siya lamang ang isa sa nagawan ninyo ng paraan para mag-execute ng affidavit. Hindi natin alam kung yung affidavit na yan, lalong-lalo na yung supplemental affidavit na yan, ay hindi dumaan sa coercion ninyo dyan sa Quadcom.
ilabas mo, Mr. Google, yung misteryosong tao na inilabas mo noong press con. O balikan natin ng mabilisan yung pagsasabi niya na meron pang isang staff doon sa loob pero hindi niya mamukhaan, pero kilala niya sa mukha, hindi niya alam ang pangalan. Nasaan itong staff na ito? Ilabas mo, ba't hindi mo mailabas? Kasi wala talaga. Ito yung video, panoorin nyo. Yung sinasabi niyang coercion and harassment, it never happened. Talagang wala namang coercion na nangyari. And ako, natatandaan ko kasi merong isang tao na naandun sa loob pa eh. Aside from the two witnesses at the two lawyers ni Garma, si chairman, saka ako, and then somebody, kilala ko sa mukha, hindi ko lang matandaan kung sino na staff yon. The last reason that he mentioned in this letter is all the questions were already answered in the Senate. And that is not true because we have a lot of 20,000 questions that we wanted to ask him. We have a lot of 20,000 questions that we wanted to ask him.